Sa pagbabahagi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, Undersecretary Avelino Tolentino, ang major accomplishments ng departamento sa taong 2023 ay patuloy na nasa antas na higit sa 50%. Kaya't binigyang diin ni DSUD Secretary Jose Rizalina Acuzar ang paglalayong palawakin ang programang pabahay ng ahensya. Paliwanag ni DSUD Secretary Acuzar, kinakailangan ang pondo para sa pagpapalawig ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program, pabahay sa mga biktima ng kalamidad, at sa paglabas ng Executive Order No. 35 na naglalayong buhayin muli ang Pasig River upang maisulong ang sektor ng turismo at transportasyon. At pasiklabin ang ekonomiya sa haba ng Pasig River. Sabay na relokasyon ng mga informal settlers na nakatira sa mga danger areas at inyong lingid po ang naatas na mamuno sa council na ito. Samantala, humingi naman ng paliwanag si Senator Cynthia Villar ukol sa pagbibigay ng bahay sa resettlement, partikular na ang high-rise na ani ng senador ay kamahalan. Baka hindi ma-afford ng mga i-relocate nyo yung bahay. Hindi naman full, hindi full subsidy. Kasi pag hindi nila nakaya yan, hindi sila lilipat dyan. Paliwanag naman ni Yusek Gary de Guzman, ang production cost sa high-rise unit na gagawin ay nasa 1.1 milyon. Pero ang kagandahan po nito, nagkasundo na po ang DOTR at DSUD na in effect it will be heavily subsidized because ang ipapasa lang pong presyo doon sa mga relocatees natin will be about between 350 to 500,000. Nais naman malaman ni Villar ang halaga ng amortization at down payment ng mga bahay kung saan isinaad ni de Guzman na isosumite nila ito. Maybe we should review our policy na dapat affordable yung mga bahay kasi mahihirap ito. Mula naman kay Secretary Acuzar, ang dalawang pangunahing problema sa pabahay ay ang aksesibilidad sa pondo at kakulangan sa kakayahan ng mga mamamayan na makabili. So ano pong ginawa natin? Humingi po tayo ng interest subsidy. Napakalaking bagay po ng interest subsidy. From 6% down to 1%. So 5% po hinihingi namin na interest subsidy para po sa mahihirap. Hiniling ng DSUD ang suporta ng committee para sa pagpapabuti ng mga pabahay at kalagayan ng mga mamamayan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.